So we're doing snowshoe hike today with the great Fabian, who's going to guide me because we don't know how to do this one. Nina is an expert, but we are not. Let's go! First time naming ginawa itong snowshoe hiking dito pa sa Tromsø sa Norway. Ano nga bang snowshoe hiking? Ito ay isang winter activity na paglalakad sa snow gamit ang snowshoes para hindi lumubog sa snow. Ang guide namin ay si Fabian na matyaga sa pagbabantay sa amin ay dahil wala nga namang snow sa Pilipinas, si Nina na taga Slovenia sumemplang agad. May snow pa sa kanila niyan ha. Pero madali lang naman actually, maglakad ka lang na parang pato ay pwede na para hindi ka matumba. So, kumusta Mike? Kaya naman. Ano ba ginagawa natin? Excited na kami mag-hike but as you can see, dahil spring na when we did this, may ilang patyanan ng lupa na hindi na snow-covered. But as we go farther, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang landscape. Snow-covered mountains at nature na para kang nasa loob ng painting. Siguro mas maganda pa ito during the winter season. Dahil nga may parteng nakalabas na ang batot lupa, pinahubad na sa amin ni Fabian ang mga snowshoes at this point. Pero sinuot ulit namin yan sa kalaunan. At habang papalapit sa tuktok, unti-unti ring nakikita ang isang fjord. Ang ibang turista naman gumagawa ng mga ganitong stone stackings to mark something kasi parang pare-parehong itsura ng paligid na pwede kang maligaw. Tirik ang araw when we did this tour, kaya nabawasan din ang lamig. This is the part na naghubad din muna kami ng snowshoes dahil nga po sa bato. Ano ba yun? Pinagpapawisan na ako. Kaya lang, hindi ko tinatanggal yung jacket dahil pag tinanggal ko yung jacket, tindi ng sikat ng araw, you know? Maaraw. It's a sunny day. Kaya wala, pagdating sa Manila, nug-nug tayo nito. Pero maganda experience. Kasi maganda yung landscape. Look. Ayan yung araw. There's the sun. Maybe just a few hours left. Siyempre si Mike, hindi na magkamayaw sa pag-video ng bundok na snow-covered. By the way, if you take this tour, be sure na ready kayo sa lakaran kasi mga 3 kilometers siguro ang lakad na paakyat at pababa pero it's definitely worth it lalo na kung nature lover ka. Sabi nila maganda rin ang hiking dito pag summer dahil green at buong-buo ang itsura ng mga bundok at kitang-kita ang blue o green na kulay ng fjords. Sa view pa lang, panalong-panalo ka na. Kung may pets ka, pwede mo ring isama. Kaya next time isasama ko si Lily at si Effie. Kuhanan ko ng visa. After a few minutes, naabot din ni Mike ang dulo ng trail. Wala ang kahirap-hirap, kayang-kaya kahit may bilbil pa siya ng konti. Pero biro, may mga Norwegian na in their 80s na umakyat dito to see this view. Ako naman, hapong-hapo. Ganyan po pag malaki ang tiyan. Nahingal, kahit maiksing hike lang. Pero pagdating naman sa dulo, naku, ang ganda ulit ng view. Sulit ang pagod at lamig. O, tingnan nyo ha. Diyan ka lang, diyan ka lang. Kukuha ka lang ng view. Yan. This is what you pay for, the view from the top. You can stay here for hours if you want, just staring at the fjords and the mountains, or magmuni-muni about life in general, or just simply relax and reflect on life. Tingnan nyo naman. You know, may fjord oh. Oh no, ganda ng lugar. We're about to leave, patapos na yung tour. Kaya iikot muna to ako para makita yung buo. Look at that. I'm like Norway, yeah. No, but then
Thank you for letting me share a part of my experience in Tromsø, Norway. Yes, it is an expensive destination, but you have all the time in the world to prepare. Take your time and save money and research on this beautiful country. You know, visiting places does not only please the eyes, it also gives us a new perspective on things and syempre life in general. So pagkatapos nating mabisita, malinang ang magagandang tanawin sa Pilipinas, pwede na tayong mag-explore sa ibang bansa, sa Asia man yan, sa Latin America, sa US, sa Africa o sa Europa. Kaya hanggang sa susunod nating pagkikita, dito lamang sa Travel ni Awal.